Hindi malinaw na distribusyon ng mga proyektong panlalawigan. Posibleng ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nabuksan muli ang konsepto ng pagsasarili o pagbukod ng Mindanao. Sinabi kasi ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na mula nang maupo ang Pangulong Bongbong Marcos ay kinansela na ang lahat ng proyektong nakalaan sa Davao. Kaya naman tuwing bubuhos sa malakas na ulan, talaga namang halos malunod ang lahat ng lugar sa Davao. Ang malalaking araw kasing infrastructure projects na inalaan noong General Appropriations Act 2022 ay kinansela sa ipinasang national budget noong 2023. Almost all, kung hindi man lahat, almost all ng major infrastructure projects na prinograma ng DPWH after consultation with the Regional Development Councils, ito ay kinansela. Kasama na sa nakansela rito yung mga flood protection projects. Kaya ito, binabaha tayo. Pagkatuloy-tuloy ang ulan dito sa Davao, ayan na, umaapaw yung mga rivers na walang dikes, mga rivers na silted, no? At hindi nagpatuloy yung pag-clear ng siltation doon sa mga rivers na yon. Kaya madaling umapaw yung mga tubig at maraming nababahaan. Hindi pa nga rin daw malinaw sa ngayon kung kailan makakapagsarili ang Mindanao. Dahil sabi ni Alvarez, kinakailangan munang maipaliwanag sa Mindanaoans kung ano ang hakbang na ito. Hindi nga raw maaaring i-shortcut ang pagsasariling ito dahil dapat ay maunawaan muna ito ng publiko. Mahirap talaga maglagay ng timeline dito. Unang-una, dahil hindi natin pwedeng i-shortcut ito. Kailangan talaga we have to go through the pains, no, na kailangan kausapin yung mga tao sa Mindanao. Talagang iikutan mo yan, lahat ng probinsya sa Mindanao, iikutan mo, mag-conduct ka ng dialogue upang sa ganun ay lalo nilang maintindihan kung bakit natin ginagawa ito at kung bakit natin kailangan na gawin ito. We have to find a common ground where we can set aside our personal differences and agree and unite to a common stand and for a common cause. And that is Mindanao independence. Binanggit din ni Alvarez na walang batas sa konstitusyon na susuporta sa pagsasarili ng Mindanao dahil anya, hindi naman talaga ilalagay sa batas ng isang bansa ang pagsasarili ng isang teritoryo nito. Ay talagang hindi talaga constitutionally possible yan. At hindi mo kailangan para maging justice para maintindihan na hindi talaga constitutionally possible yan. Wala namang gagong konstitusyon sa buong mundo ang nagsasabi na pwedeng humiwalay yung part ng territory nila. Talagang ito ay pinagsisikapan ito ng tao doon sa isang lugar na, uy, ayaw na namin sumama dyan dahil wala kaming kinabukasan. May proseso. At kung titignan natin ang proseso dito ng paghihiwalay, tignan natin yung experience ng Singapore, tignan natin yung experience ng East Timor, no? Yung Timor-Leste. Kasi natural right to self-determination ito eh. Nilinaw naman ni Alvarez na ibang isinagawang People's Initiative at Mindanao Independence na isinusulong nito. Paliwanag niya, ang pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative ay pagbabago sa saligang batas. Pero ang usapin ng Mindanao Independence ay nakapokus naman sa pagbuo ng sariling bansa at yun ay ang Mindanao. Matagal na anyang nabuo ang konsepto ng pagsasarili ng Mindanao at yun ay noong panahon pa ni Cagayan de Oro Mayor Reuben Canoy at Nur Miswari ng Moro National Liberation Front. Isa anya sa dahilan kung bakit nagdeklara ng martial law noon si dating Pangulong Marcos Sr. ay dahil na rin sa nabubuong konsepto ng pagsasarili ng Mindanao. Ganito yan. Talagang seryoso yan, no? Kasi hindi naman naisip na ngayon lang yan. Itong kilusan na ito ay nag-umpisa ito noong 1968. Doon to nag-umpisa at kung maalala natin, basahin natin yung kasaysayan, isa yon sa mga dahilan kung bakit
yung dating Pangulo, yung Marcos Sr., ay nag-declare ng martial law. At kasama rin doon na yung Palawan, inilagay niya sa Region 4 para magkaroon ng impression na ang Palawan ay parte ng Luzon. Kasi originally, Minso pala yan, Mindanao, Sulu, Palawan. Kaya lang, medyo nangangamba siya dahil nga nagsama si Attorney Ruben Canoy at si Nur Misuari at that time. This Mindanao Independence Movement was born after the Jabida Massacre. Kamakailan nga ay binuksan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang usapin ng pagsasarili ng Mindanao at pagbuo ng movement o samahan para maisakatuparan ito. Ani Duterte, posibleng idulog sa United Nations ang hakbang nito at magsusumiti ng petisyon o magkakaroon ng plebisito sa panahon na maintindihan na ng Mindanaoan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Mindanao Independence. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.